magandang araw. So, nandito nga pala kami sa Tantiniraw. And then, yan, naglalakad lang kami dito sa likod ng bahay nila. Ang ganda. So, nature na naman. Hiking. Mag-explore lang kami dito sa likod dahil first time namin pumunta dito. Oh, may ano pala ng kabayo din dito, oh. Garden ng kabayo. Sabi nila balang araw darating ang Harrison, Max, put your cup, Mama, bitte. Yeah. Ay, naku ng mga batang to. Ang tatapang talaga, hindi matakot sa mga kabayo. Ang hilig-hilig talaga nila sa kabayo dito. Hi! Ako natakot. Diyos ko. Oh, there's more! So, kabayo area nga pala dito, mga mi. Pumunta sila doon dahil maraming kabayo. Yan. Ako talaga kahit lang hawakan ko pa yan ako, wag na. Takot ako. Bebete, tante? Oh, yeah. There's a kleiny. Yeah. One. Maxi. Parang gusto din ata bumaba ni Max. Hindi pwede. Meron pang mga kabayo doon, mga niyo. Yan, mas marami pang kabayo doon. Oh, may tao din pala doon. Okay. Balik nata kami sa daan. Pupunta kami doon sa maraming kabayo ulit. Papakita namin kay Max. Alam mo, minsan gusto ko talaga subukan na hawakan yung kabayo, pero nangunguna talaga yung takot ko. Parang hindi ko talaga kaya kasi feeling ko kakagatin nila yung kamay ko. Siguro pag pinapakita mo lang talaga na takot ka, doon siguro nila mafe-feel din na parang ewan ko na lang. I'm scared. So yeah, walang katapusang hiking. Walang katapusang lakad-lakad. Kanina naglalakad naman si Buntis, ngayon lakad naman. Exercise. Unlimited exercise. Mahilig kasi yung mga tao dito sa mga nature. Kaya, kung makikita nyo, puro mga nature lang yung paligid nila. Tapos, mga kabayo. So, yun. Yun yung kaligayahan nila. Horses. Mga pony. Tingnan mo sila. Basta pagdating talaga sa kabayo, nagtatakbuhan. Nag-uunahan. Si Max din. Parang gusto din makipaglaro ni Max. Kaso lang, hindi kasi siya marunong maglakad. Kaya yan. Hanggang cart lang muna siya. Pero ito nga mga mi. Ang lalaki ng kabayo dito. Nakakatakot talaga. Are they friendly, Anna? Yeah. Oh, are you sure? I want to try. I don't know if they bite on the fence. Hello. Hi. Yeah, there's a friendly. All horses. Yeah, but I'm scared. Hi. How are you? Did you eat already? Sa totoo lang talaga nilaksan ko ng loob ko kahit takot ako. Dito mas marami. There's no pony here. Just all big horse. No, there are ponies. Where? This is a pony. Where? That's not a pony. Pony like a small horse. No. Ponies are just two. Huh? What's that?
Tinapon na ulang hiya. Ha? Oh goodness. This is so dirty now, ha? It's not gonna hit. I'm scared. It's still falling down. Can you bite me a little bit, Anna? The slow of the. Because I haven't tried to feed them without my head. Look, do like this. Just like this, because they can bite you. How? Like this. Like this, and then like this. Yes. Like this, and then. And not. Look, this. I have make a video. No. Go inside. Go inside. Yes! First time! Oh my God! First time! Matapang na ako. So finally talaga mga mi, nasubukan ko na rin talaga magpakain ng kabayo. First time in my life, pinapangan ko talaga yung sarili ko dahil takot talaga ako. Ilang beses nga nila ako in-encourage na hindi daw nangangagat yung kabayo. But for me talaga, hindi ako matapang. But today is, nagiging brave tayo. So first time din na napakain ako ng kabayo. And then syempre sobrang takot ako dahil baka mamaya makagat yung kamay ko, you know. So yeah, for now is uuwi na kami. So babalik na kami sa bahay ni Tanti. Pagdating nga namin sa bahay mga mi, ay napagkasunduan namin ng lola niya na dapat na namin putulin ang buhok ni Max. Sobrang haba na rin kasi yung buhok ni Dutong Max sa harapan niya. Kaya naman naisipan kong paputulan na lang, buti na lang nag-volunteer yung lola namin. Laking tipid na talaga mga mi, dahil ang mahal pa naman magpaputol ng buhok dito kahit na maiksi lang. Akala ko nga si Dudong Max lang yung upo dito sa upuan, pero sabi ng lola dapat pala nakasakay siya sa akin para daw maging kalmado siya at hindi siya matakot. Binigyan nga siya ng laruan ng lola niya bago siya putulan ng buhok para naman maaliw. At dito nga mga mi, sinimula na talaga ng lola na putulan ng buhok niya. Nakasalang pa nga yung kamay ko dyan mga mi dahil gusto ko nga kunin yung buhok na pinutol ng lola. Bala ko nga siyang ilagay sa libro dahil nga first time siyang naputulan ng buhok. Sabi kasi nila pag nilagay mo daw sa libro yung buhok ng bata, ay mahihilig daw ito sa pagbabasa. Sa akin naman mga mi, wala naman sigurong mawawala kung susubukan mo, di ba? At dahil nga hindi ko masalo yung buhok ni Dudong Max dahil sa sobrang liit nito, kinuha ko na lang ito sa damit niya. Hindi ko naman kasi alam mga mi kung paano sabihin sa lola na kailangan itago ko yung buhok niya. Dahil hindi talaga kami magkaintindihan mga mi. Ang alam ko lang kasi sa Deutsch, basic lang. Problema ko talaga makipag-communication dito sa lola dahil hindi din talaga ito nakaintindi ng English. Kaya mahihirapan talaga kaming dalawa. Kaya nga minsan sign language na lang ako eh. Minsan naman naintindihan ko kung ano yung gusto niya sabihin. At kung kaya ko naman magsalita ng Deutsch, ginagawa ko na rin. So anyway mga, buti na lang talaga hindi naging malikot dito si Dudong Max na pinutulan ng lola niya ng buhok. Naaaliw nga siya dito at nagtataka siya kung bakit may pinuputol. At dito nga pala nakaabang din yung ate Ana niya at yung mga pinsan niya. Pinagtutulungan nga nila dito si Dudong Max na aliwin para lang hindi malikot. Ibang style talaga ang gusto kong putol ng buhok ni Dudong Max dito mga mi. Pero hanayaan ko na lang talaga yung lola na putulin yung buhok ni Max kung gaano siya kataas. Aliw na aliw talaga si Dudong Max dito, hindi talaga siya naging malikot. Wala talaga kaming kaproblema-problema pag pinuputulan to si Dudong Max namin. Sobrang nipis nga ng buhok ni Dudong Max, kaya naman kinuha ko na lang kahit konti lang. Dahil gusto ko nga siyang ilagay sa libro mga mi, para nga daw maging matalino yung anak mo, charot. Nagpapaniwala naman tayo dito sa mga kasabihan ng mga matatanda. Pero syempre, wala namang mawawala kung susubukan, kaya susubukan ko rin. Itong pinsan nga pala ni Dudong Max na isa ay mahilig din pala itong magbasa. May dala-dala talaga itong isang malaking libro na binabasa niya araw-araw. Nakaka-impress nga mga mi, dahil kahit na gumagala ay may dala-dala itong libro. Dumaan nga pala si Daddy Ralph doon at may dalang mga pagkain kasi nga magigrilling pala kami today. Sa totoo lang talaga mga mi, hindi ko nagigets yung buhok ni Max dito. Lagi din naman pala ako tinatanong ng lola niya kung tama na ba yung pagkaputol ng buhok ni Dudong Max. Syempre naman mi, wala naman akong alam, so sabi ko oo. Para talaga maging madali ang lahat mga mi, oo na lang talaga yung sagot ko. Natatawa na lang talaga ako sa bagong buhok ni Dudong Max. Nagiging stylish na nga pala dito ang ate Ana niya. Sinusukot niya talaga kung gaano kahaba yung buhok ni Dudong Max dito. Dahil hindi ko nga mailabas yung gusto kong sabihin mga mi, sabi ko na taga sa lola, okay na yan. Kaya rin na talaga tong first haircut ni Max.
Ang dali lang pala mga mi. Kung alam ko lang na ganito pala yung haircut, ako na lang talagang pumutol. Sa isip-isip ko kasi mi, akala ko marunong si lola namin. Ibang style kasi yung gusto ko sana kay Dodong Mas, kaso lang, hindi ko naman kasi alam kung paano i-explain. Pero syempre, thankful naman kami dahil may lola kaming napaka-supportive at willing pumutol ng buhok. And then yeah, that's it for today. Love you. Bye.